Tema dito sa ating bansa. Kaya't paulit-ulit ang mga anomalya ay walang nananagot. Sa maraming hinarap nating mga skandalo, mga scam, etc. Walang nananagot. Kita mo ha? Eto, ano nangyari? Yung mga diskaya ayaw nang mag-cooperate. Bakit? Ayaw silang tanggaping state witness. Bago sila pang sisisihin ni Remulla. Kasi daw mukhang hindi tell-all. Nagte-tell all na nga yung mga tao. Pinahihirapan nyo. Gusto nyo magdagdag pa nang wala naman sa batas yung restitution. Binendalo mo na naman parang ruler di ba? Paano maggaganahan yung mga tao kung ano-anong pagpapahirap bago sasabihin itong si Singson, yung sa ICI. Hindi pa nga tapos ang investigasyon kaya wala na ng kumpiyansa yung mga tao at hindi na tayo dapat magtiwala dyan sa ICI Sasabihin pa ni Singson, personally, ayoko maging state witness yung mga diskaya. Hindi nyo pa nga naririnig pagka ganyan, ang usapan, siyempre mawawala ng gana yung mga tao at alam naman natin ang reason kung ba't ayaw nyo gawing state witness sa mga diskaya Kasi natatakot kayo kung sinong ituturo wala na yan bago ayaw nyo pang i-televise i-live stream man lamang etong ICI behind closed doors kayo ng behind closed doors. Maraming hidden. Siyempre nagtataka yung mga tao kaya totoo man kaya hindi, ano bang niluluto nyo dyan at ayaw nyong pakita. Gumagawa kayo ng siopaw, baka naman pusa yan. Magagalit si Kiko Barsaga. Inyaw-nyaw Nyaw-nyaw. Chapsuy lang yun. Baka pusa yan, baka daga. Hindi namin alam Di ba kaya nga nauso yung open kitchen sa mga restaurant, may salamin. Nakikita nyo kung paano niluluto, kung madumi, kung burara, kung may sipon yung kusinero, biglang sisinga doon sa sabaw. Di ba may Chinese soup? Di ba may Chinese soup yung medyo malapot? Di ba yung bird's nest? Di ba hindi mo alam kung ano yung malapot yun Ay, grabe. Baka meron pa dyan, talaba. Mahirap Masintabi sa mga kumakain. At saka yung mga bola-bola, di ba? Yung mga siomay, hindi mo alam, so kilikili. Grabe hindi mo natin malaman Ito ko yun biglang bumahing dun sa chapsuy. Hindi, kaya nga nagkaroon ng open kitchen. Yun ang transparency. Yun. Sige na nga. Ibig sabihin, hindi, seriously, mas may kumpiyansa ka kung nakikita mo kung anong ginagawa. Parang itong tech natin, di ba? Hindi mo alam kung medyo mali yung cue ng mga sound effects. Alam mo kung sinong nakaupo. Alam mo kung sinong sisisihin mo. Kung nakatakip yan, si June. Si June Reyes. Hindi mo alam, kung nakatakip yan, hindi mo alam kung mumurahin mo si Wenner o si June Reyes. Di ba? Talaga yun. Kita mo, umpisa natin Yes! Isa-isahin natin. Isuriin natin ang mga iskandalo. Ito, unang-una. Unahin na natin yung Dacer Corbito. Alauna. Crime of the decade. May nanagot ba? Wala. Why? Sapagkat ito ang pinakamabigat na nangyari dyan sa Dacer Corbito. May warrant na si Senator Lacson. Ito katotohanan na hindi ko sinisiraan si Senator Lacson. Nagsasabi lamang ako, all of these are on record. Nagkaroon ng warrant. Alam ko to personally kasi ako yung abogado. Isa sa mga abogado nung witness, si Mangkaw. So, nagkaroon ng warrant. Lumitaw si Mangkaw, bumalik. Sinabi si Senator Ping ang mastermind. Sumumpa siya. Sinabi ngayon, nag-apologize na. Siyempre, marami na nangyari in between. Pero noon, talagang sinusumpa sa amin. Mabuhay, mamatay, yun ang testimony ko. Anyway, pumunta na tayo sa mga events, yung time frame. Nagkaroon ng warrant from Judge Telma Medina. Nagtago si Ping. Sinabi pa, I'm a fugitive from injustice. Injustice daw yun. Siyempre, sino pa ka naman para maghusga na injustice? Dapat harapin mo, di ba? Nawala siya bigla, hindi mahanap. Nag-wanted pa kami ng VACC. That was the time of Gloria Macapagal Arroyo.
Bago siya nawala, nag-privilege speech pa siya, sinasabi sa akin, ayan, si Topacio, yan nakikita sa Malacanang, nakikipagsabuatan kay FG. O hinamon ko siya. Sabi ko sa kanya, Mr. Senator, hindi ko kilala yung kamoting yan si FG. In fact, kalaban namin yan ni Erap That time. Bakit naman ako pupunta sa Malacanang? Anong pakialam ko sa Malacanang? Hindi ako matatawag dyan Okay. Erap ako Sabi ko, Mr. Senator, ganito gawin natin. Magpa-lie detector test tayo dyan mismo sa session hall ng Senado. Nasa dyaryo yan. Opo. Pag totoo pagka hindi totoo ang sinasabi ko na hindi ko kilala si FG at ako'y pumupunta sa Malacanang. Pagka tinanong niyo ako kung totoo o hindi at lumabas na hindi totoo, nagsisinungaling ako, nakilala ko si FG Arroyo, at ako'y pumupunta sa Malacanang, isosoli ko yung aking lisensya sa law, hindi na ako magpa-practice kahit yan ang bread and butter ko. Ang tindi naman. Pero pag napatunayang mali yung sinasabi nyo, mag-resign kayo as senator. Baka alam mong sasabihin palusot. Hindi! Yung lie detector test, namamanipulate yan. Oo, namamanipulate kung ikaw ay highly trained. Halimbawa, CIA ka, secret agent ka, o James Bond ka, o Agent O210, di ba? OO7 yun baka si Tony Falcon. Kilala mo si Tony Falcon, si Agent X44. Pero fictional yun. Ibig sabihin, seriously, nabibit. Tama yun. Kung highly trained ka, mukha bang highly trained agent ako? Ibubugoy-bugoy lang ako so, palusot. Okay. So, nagtago si Pogi. Nawala. Pagkatapos, napakaswerte niya. Nagpalit ng administrasyon, yung kinampian niya, yun ang nanalo, si Noynoy. Ayun. Anong ginawa? Nag-iba na yung Solicitor General, nag-iba na yung Secretary of Justice. Alam mo ba na umangat siya o nag-apila siya sa Court of Appeals on the finding of probable cause. Yung Court of Appeals, kinampian siya, sinabi walang probable cause. Yung warrant walang visa. Okay, Court of Appeals pa lamang yun. Okay. Ang dapat nag-apila noon ay ang Office of the Solicitor General. Okay, sino Solicitor General noon? Di tao na. Ni Noynoy, kakampi na siya ni Noynoy. Okay. Lumitaw na siya. Alam mo ba, ang Office of the Solicitor General, lahat ng mga walang kakwenta-kwentang annulment case, mag-asawa, nag-grant yung annulment. Okay. For whatever reason, ayaw na nila. Gusto na nilang paanal. Inaapila yun. Inaapila. Kahit yung mga simpleng tao lang, pangkaraniwang tao na gusto magpaanal, automatic, inaapila yun ng OSG. Yun ang policy. Ito, crime of the decade, Dacer Corbito. Internationally, pumutok. Alam mo na yung nangyari kay Dacer Corbito? Di ba si Dacer Corbito ay isang sikat na PR man. Yes. Nakita, sunog. Pati yung sasakyan niya. Opo. Sunog sa Cavite, pati yung driver niya, kaya Dacer Corbito. Double murder case. Hindi inapila. Hindi inapila! Double murder! Hindi inapila! Bakit po? Siyempre, kakampi nila si Senator Lacson. Judgment call daw niya. Kinonfront ko siya niyan That time. Tinry namin mag-apila, ngunit sabi ng Supreme Court, at that time kasi may rule, pag hindi Solicitor General nag-apila, wala kang karapatan. Kaya dahil doon sa kasong yon na nanghihinayang yung Supreme Court, tignan mo yung tono noong desisyon ng Supreme Court, pasensya na kayo, gusto man namin kilalanin itong apila na to. Wala yung Solicitor General, hindi namin pwedeng tanggapin. Nagkaroon ng bagong rule ngayon na kahit wala yung Solicitor General, pwede mag-appeal, pako-comment na lang. Pwede na. Yes, oo. Kaya lang, hindi namin na inabutan yung rule na yun. At sa tingin ko, it was because of that error of judgment or bias on the part of then Solicitor General Cadiz. Kaya, nagkaroon ng ganung rule. Ayun, nakarma tuloy si Cadiz. Anong nangyari sa kanya? Tumakbo siya ng gobernador ng probinsya niya, Olats. Wala na siya, kamote na siya. Okay. Yun ang nangyari. So, yung sasabihin nila, acquitted si Senator Lacson. Hindi po. Technicality lamang po yan. Kakampi nyo lang ang Solicitor General. Huwag niyong kakalimutan yan, mga kasama.
walang naparusahan, 2 patay in the most gruesome manner. Internationally, mayroong publicity, walang nangyari. Okay, dumako tayo sa iba. Ang dami. Yung Centennial, yung sinasabi, yung Centennial proceedings daw, di ba, nag-Centennial panahon ni Pangulong Ramos. Yeah, O, di ba sabi, ang dami daw ninakaw doon sa pondo. Ano nangyari? Ang ginawa nilang fall guy, kawawang Doy Laurel, na walang kinalaman. Ang linis-linis yung tao, kilala ko yun personally. Hindi gagawa ng kalokohan yun. Yun ang porket siya lamang ang chairman ng Centennial Commission. Hindi naman humahawak ng pera yun. Siya yung pinagbintangan. Siya yung dinimanda. Can you imagine? Oo. Teka, sandali lang. Kausapin mo muna to. Kampihan talaga. Sabihin mo sa kanila, nando na yung in-order ko. Nakakalimutan kong abisuhan. Oo, sabihin mo, dalhin lang. Bayad na naman yan. Oo, yung umorder kasi ako ng pagkain. Sabihin mo, bigyan ng tip 100. Ayan. Pakisabi nga. Oo. Anyway, Centennial. Opo. Kawawang Doy Laurel. Oh. Ang nangyari, kinamatayan na ng tao. Masama yung loob niya. Ang linis-linis ang record ng tao. So, ibig Yun ang sabihin- pinagbitangan. Pero ibig sabihin, attorney, that time pala uso na pala yung bendalo Kasi hindi na sumusunod sa batas. Hindi, walang nananagot. Okay. Oh. Napakarami. Eto pa. Eto, personal, alam ko to. Oh. Bangladesh bank scam. Okay. Di ba? Mayroong kalokohang nangyari sa Central Bank ng Bangladesh. Opo. Na-penetrate sila. Na pag nakawan telegraphically, 18 billion plus. Billion. Yeah. Ha? Dito sa Pilipinas, dinala yung pera. Yes. Pinarti-parti rito. Oh. Nagreklamo siyempre ang Bangladesh. Yeah. Ha? Nagkaroon ng Senate investigation. Panahon ni TJ Ginggona, siya yung Blue Ribbon Committee chairman. Opo. Yung si TJ Ginggona, sayang, nanghihinayang ako dyan. Maayos na tao yan. Lahat ng karapatan ng mga resource persons, iginalang. Iginalang. Dapat ganun. Pag sinabi mong, we're sorry, meron na pong criminal case yan, kapafile lang 3 days ago, we invoke our right to remain silent kasi baka gamitin sa amin sa criminal case. Ayun. I-recognize niya. Galing, ano? The right against self-incrimination, sabihin mo, we are sorry po. Ang sabi ng abogado ko, baka magkaroon daw ng self-incrimination, gagalangin niya yon. Okay. Umpisa sa pinakamataas na opisyal ng RCBC, doon dinaan yung ninakaw na pera, 18 billion. Si Lorenzo Tan, Vice President, legal, etc. May mga negosyante pa, si Kim Wong, meron pa yung foreign exchange kung saan pinalit yung pesos into dollars, etc. etc. Dollars into pesos, kung hindi ako nagkakamali. Alam niyo kung sinong nademanda? Sino po? 18 billion, ha? Yung kawawang branch manager ng Jupiter branch ng RCBC, si Maya Digito. Sa kanya napunta yung Oo. sisi. Matindi yun. Sa kanya napunta siya lang. Walang opisyal ng bangko na nademanda. Walang manager. Yung money changer, kung hindi pa kami nangulit ng nangulit, hindi pa madedemanda. Can you imagine that? Wala Pero nangyari. ang pagkakatanda ko sa Siya yung nabalik fall yan, guy. diba? Nabalik. Yung iba, Nabalik. pero mo kawawang-kawawa ang Bangladesh. Isa sa mga pinakamahirap na bansa. Opo. Na nakawan mo pa ng 18 billion pesos. Ano ba naman yan? Kawawa yung, alam mo, nakasabay ko sa TV show, sa CNN, Opo. nung may CNN pa rito, yung ambassador ng Bangladesh, si Gomez, Ambassador Gomez. Alam mo sa kahihiyan ko, sabi ko, Mr. Ambassador, on behalf of the Filipino people, we'd like to apologize for the acts of our countrymen. Nahihiya ako eh. Oh, syempre. Oh, yan. Oh, isa yan. Yung bank manager, kawawa. Ano ba naman, yung ba naman makakagawa ng ganon? Kung hindi kinlir ng mga nasa taas. Nasa taas, Oh, yes. ang nangyari, fine lang, pinagmulta lang ng 1 billion ng RCBC. Ano yung 1 billion? Kaya hindi mo masuheto. Okay, number 3 bago tayo mag-break. Yung Mahindra, panahon ni Secretary Rojas, panahon ni
President Aquino. Opo. Di ba yung PNP natin? Ayan, tanong mo sa mga pulis kung gaano kasama loob nila dyan. Kailangan ng palitan yung mga sasakyan ng mga pulis. Ang dami-daming pwede mag-supply ng reliable, maraming pyesa. Meron ditong dealership network sa Pilipinas. Nandiyan ang Toyota. Yeah. Di ba? O, nandiyan ang Mitsubishi. Ang dami, Isuzu. Matibay ang Isuzu, ha? Yung syempre. diesel ng Isuzu. Opo. Oh. Ang dami, bukod pa dyan. Anong in-order ng ating pamahalaan nung DILG Secretary si Barojas? Mahindra. Hindi ko minimenos ang gawa ng India. Maraming magagandang gawa ang India. Pero kung mas mahal pa nga, bakit Mahindra ang iyong i-order? Matibay, ngunit yung pyesa, pwede ka bang pumunta ngayon sa Mahindra. Evangelista, bumili ng pyesa ng Mahindra? Hindi. Hindi. Toyota. Sabi nga ng tatay ko, kahit sa butika, merong pyesa ng Toyota. Madali. Maraming nakakaalam mag-repair ng Toyota. Opo. Etong Mahindra, para lang masabing may parts network, nagbukas ng ilan? Mga 5. Oh. Kunyari lang may network dito, dealership network, para lang makapag-comply dun sa requirement na yun. Can you imagine Mahindra ngayon? Bihira ng wala na halos. Meron ako nakikita isa, dalawa. At saka, ayaw ng mga pulis kasi hindi daw komportable. Masakit sa likod. Tanong mo kay sa isang kapatid natin, si Kaema Libunaw, na nag-retire bilang kernel. Masakit sa likod. Masakit sa likod. Hindi yun ang design niya pang-pulis pang off-road. Bakit hindi Toyota? Bakit hindi Mitsubishi? Bakit hindi Isuzu? Ibig sabihin, mahina ang utak ng nagdesisyon. Hindi mahina. Ano? Matalino. Matalino ba yun? Oo, matalino. Bakit? Alam na natin. Matalino yun. Parang flood control Ayun din naman, yan. Hindi mahina, matalino.